Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Magandang gabi sa inyong lahat. Ako po si Bellamy, 35 years old na ngayon, binata at nakatira ngayon sa Hermosa Street, Pateros. Although dati ako nakatira sa Santa Maria, Bulacan, kasama ng aking mga magulang at kapatid. Marami na akong napakinggang mga kwento ng kababalaghan dito sa YouTube, pero ang Papa Dudut Stories ang masasabi kong legit. Kasi normal lang ang pagkukwento at may mga namit na akong mga former letter senders mo sa Facebook, kaya masasabi kong totoo talagang kwento ang tinatampok ninyo. Papa Dudut, way back noong 2001, bumili ng bahay yung parents ko sa newly opened na subdivision dito sa Santa Maria, Bulacan. Kompleto na ang amenities. May mga eskwelahan din sa loob, actually 3 at 2 dito ay public schools. Meron na ring simbahan, palengke, parke, clubhouses at iba pang mga infrastructures na pwedeng gamitin sa mga events and sports. Anyway, masayahin yung pamilya ko, Papa Dudut. Palagi kaming nagsisimba tuwing linggo. Palaging nagsasalo-salo sa kainan at nakikinig sa mga bedtime stories ng tatay namin. Pero wala pang 1 buwan simula nang lumipat kami sa bago naming bahay sa bagong subdivision. Nang magsimulang makaranas kami ng kababalaghan. Unang nakaranas noon ay yung pinakamatanda kong kapatid na babae, si Ami. Palagi siyang gumigising tuwing 3:00 ng umaga. Na tila ba may humihila pababa sa kanya sa higaan. To be exact, 3:09 AM siyang nagigising. Nung una, akala niya ay panaginip lang. Ngunit makalipas ang ilang beses na parati siyang nagigising ay nakakita siya ng kamay na kumapit sa kanyang mga binti. Mahabang mga kuko at napakaitim. Nung binato niya ng unan ay biglang bumukas yung pinto ng banyo niya. Imposible na magbukas lamang yon ng kusa kasi yung padlock ay nasa labas, so kailangan mong i-unlock bago ka pumasok. Nung sinabi niya sa tatay namin ay hindi naniwala at sinabi na resulta daw yon ng kakapanood ng mga horror movies bago matulog. Yung sunod ko na kapatid naman na si Viel ay nakaranas din ng kababalaghan. Isang gabi mag-isa lang siya sa bahay namin nang maisipan niyang mag-imbita ng bisita na mag-sleep over sa bahay para hindi siya matakot. Bago pa pumasok sa bahay, ang nagsabi na yung isa niyang tropa na kayo na lang muna at uuwi na lamang ako sa bahay. Masama ang pakiramdam ko eh. Hindi makapaniwala yung isa kong ate kasi hindi duwag yung tropa niya when it comes to horror movies at saka may third eye siya. Kinaumagahan, tinek siya ng tropa niya ng rason kung bakit umuwi siya ng biglaan. Bes, hindi ko kinaya yung bigat ng aura ng bahay ninyo. Hindi ko intensyon na takutin ka pero may nakita ako sa loob ng bahay ninyo. Kalahati ng katawan niya ay matandang babae na nakaitim at yung kalahati naman ay parang sa demonyo. Advice ko lang sa inyo, Bes, ipabless ninyo yung bahay ASAP kasi may nasisense ako na masamang pangyayari na paparating. Tinawanan lang siya ng ate ko at sinabing
yan ang naidudulot ng magdamagan mo nakakapanood ng horror movies, lalo na yung mga possession genres. Pero deep inside, natatakot na ang ate ko noon. Inadaan niya lang sa tawa para hindi siya tuluyang matakot. Samantala, mag-iisang taon pa lamang kami sa bago naming bahay sa bagong subdivision, ay madalas nang mag-away noon ang mga magulang ko. Umabot na nga sa punto na naging bayolente na yung tatay namin sa nanay namin. As a result ay naghiwalay sila kinalaunan. Iba kasi ang aura pag nag-aaway sila, na para bang may sumasali na hindi namin makita na nagpapalala ng issue. Minsan ay may personal na pastor yung tatay namin na pumupunta para mag-preach, kaso hindi niya kaya na tumagal sa loob ng bahay namin dulot sa hindi niya ma-explain na nararamdaman. 5 months pagkaraang naghiwalay ang mga magulang namin, yung tatay namin mag-isa na lang dong tumitira sa bagong bahay namin habang kaming mga anak ay sumama kay mama at doon kami nakatira sa Santa Maria pa rin, pero ibang subdivision. At dahil sa papas boy ako, kaya naman napag-isipan ko na every weekends ay doon ako matutulog para samahan siya. Yung pinaka hindi ko malilimutan na karanasan ay noong nag-out of town siya at ako yung nautusan na matulog muna sa bahay para may tao. Nanonood ako ng TV na sa sobrang wili ko ay 2:00 na ng umaga, kaya napag-isipan kong matulog na. Ewan ko ba na parang may tumutulak sa akin na patayin yung lahat ng ilaw sa bahay. Makalipas ng ilang minuto ay nag-text sa akin yung ate ko mga bandang 2:35 AM. Kumusta ka na dyan? Naka-on ba lahat ng ilaw sa bahay? Wag na wag mong papatayin kahit na anong mangyari ha. Doon na ako kinilabutan sa text niya. Yung ilaw lang na nagpo-provide sa akin ay yung ilaw galing sa poste sa labas. Hindi ako makatulog, pagtingin ko sa cellphone ko ay exactly 3:09 AM na. Gusto kong makatulog pero hindi ko magawa. Nung nilagay ko yung phone ko sa unan ay doon ko nakita na may nakadungaw. Hindi hayop kundi isang demonyo. Nakatingin sa akin yung mga mata niyang kulay pula, na para bang tuwang-tuwa siya sa nakikita niya na natatakot ako. Sa sobrang takot ay binalot ko na lamang yung sarili ko ng kumot. Umaasang mawawala siya ngunit doon ako nagkamali, Papa Dudut. Makalipas ng ilang minuto, nakita ko yung anino niya sa kulambo. Unti-unting lumalapit hanggang sa humurma yung mukha niya sa kumot ko. Nagdasal ako, ngunit parang sinasabayan niya at tinatawanan niya ang pagdarasal ko. Pero pinagpatuloy ko lang hanggang sa unti-unting nawala yung boses niya. Sa sobrang panginginig ko noon ay naging unconscious ako hanggang marinig ko na lamang yung boses ng ate ko sa labas ng bahay namin. Matinding trauma ang inabot ko ng mga sandaling yon. Kaya naman sinumpa ko noon sa sarili ko na hinding-hindi na ako pupunta sa bahay na yon, Papa Dudut. Lumipas ang 1 taon, muli ko naisipang puntahan si Papa sa bahay na yon sa dating bagong subdivision. Napag-isipan namin na magstay doon for overnight para samahan ang tatay namin at mag-preach ng Word of God sa bahay. Pumayag akong mag-overnight doon kasi puro mga puon ng santo ang naroroon sa bahay. At saka noong time na yon ay wala na kaming nasisense na mabigat na aura. Ang ganda nung feeling na bumalik na yung saya ng pamilya namin kahit nasira na. Pinarenovate kasi ng tatay namin yung bahay para umiba yung atmosphere, kaya hindi ko mapigilan na mag-take ng pictures gamit ang phone ko for random purposes. Nang pauwi na kami, sinabi ng tatay namin na thank you mga anak at napag-isipan ninyo na mag-preach ng Word of God dito sa bahay. Salamat at hindi nyo ako kinakalimutan at inabandona kahit na gano'n ang nangyari sa ating pamilya. Promise ko sa inyo mga anak, hindi ko na sila papayagan na sirain pa ulit ang foundation natin. Umiyak kaming magkakapatid at niyakap siya bago kami umuwi. Nung dumating na kami sa bahay na tinitirhan namin ay doon lang namin na-realize yung trials na pinagdaanan namin. Patingin nga ng mga pictures mo sa bahay natin. Biglang tumayo
yung balahibo namin nung nakita namin sa isang kuha ng picture yung kalahating mukha na matandang babae na mahaba ang buhok. Nakangiti habang nakatitig sa camera ng cellphone. Nabitawan ko ang cellphone ko noon na siyang ikinagulat naman ni Ate Viel, kaya kinuha niya ang phone ko at nakita rin niya yung nakita ko sa larawan. Hindi kami makapaniwala noon at pinakita namin yon sa mga magulang namin. Pero si Papa, ipinagkibit balikat na lamang yon at sinabi sa amin na aminado siyang haunted ang bahay namin. At nakita na rin daw niya ang matandang babae sa larawan, pero ayon kay Papa, hindi raw ito makalapit sa kanya kasi malakas daw ang pananampalataya niya sa Panginoon. Samantala, hindi pa namin alam na haunted ang bagong subdivision noon, kaya noong mag-high school ako ay bumabalik kami sa subdivision na yon at doon nangupahan si Mama. Medyo nagkamabutihan na kasi sina Mama at Papa noong mga panahong yon na siyang kinatuwa naman naming magkakapatid. So yun na nga, ang nilipatan naming bahay ay isang bungalow type na bahay at malapit lamang ito sa bahay kung saan nakatira si Papa. Maganda naman ang bahay at magaan sa pakiramdam kaya inakala naming normal house lamang ito at walang multo. Sa kabilang banda, nag-abroad sina Mama at Papa noon para magtrabaho sa Dubai, habang si Ate Ami naman ay nag-asawa na. Si Ate Viel naman ay nag-aral noon sa kolehiyo at nagdo-dorm ito sa Maynila. So ako lang ang natirang mag-isa sa bahay. Sinamantala ko naman ang pagkakataon, Papa Dudut. May girlfriend ako noon at nagpasya kaming mag-live-in ng pasikreto. Hindi yun alam ng mga magulang at kapatid ko. Pero hindi nagtagal ay nalaman din yun ni Papa nang minsang sorpresa siyang umuwi sa bahay. Nagulat pa nga siya at nagalit sa akin dahil nag-uwi daw ako ng babae sa bahay. Pero sa huli hinayaan na lamang niya ako nang bumalik na siya ulit sa Dubai para magtrabaho. So ayun na nga, Papa Dudut, nagsasama na kami ng girlfriend ko ng time na yon. At doon kami sa inupahang bahay ni Mama tumira. Ayaw kong tumira sa bahay namin at tinitirhan ni Papa kasi naging haunted house na talaga siya. Simula kasi nang umalis na si Papa ay wala nang tumira doon. Anyway, dahil nga live-in kami ni Cristel noon. So syempre tabi kaming matulog. Yung bahay kasi namin may isang kwarto lang. Paglabas mo ng kwarto may maliit na hallway papunta sa kusina. Then yung bungad niya is banyo muna bago kusina. Dahil sa marami na kami sa bahay, pinatanggal yung kwarto para medyo lumuwag. At may isa pang mas malalim na dahilan kaya yun pinatanggal. So ayun, dahil wala na yung kwarto, yung space na yung pinagtanggalan ng kwarto, yun yung naging pinaka-hallway. Tapos doon kami pumwesto ng girlfriend ko sa dating hallway, which is banyo ang bungad. Wala pa namang pinto yung banyo namin tapos wala ring ilaw. Hindi na rin namin pinilit lagyan kasi laging napupundi yung ilaw kahit kakabili lang ng bumbilya. Para bang ayaw palagyan ng liwanag. Then yun na nga, natutulog na kami ni Cristel noon. Sobrang himbing ng tulog ko noon. Halos wala nga yata akong panaginip. Tapos out of nowhere ay bigla akong nagising. As in biglang dilat yung mga mata ko. Ni hindi man lang ako nag-blurry vision, which is very unusual. Lalo na kapag kagigising mo lang. Tapos yung paningin ko ay diretsong dako sa banyo. Nanigas talaga ako sa nakita ko, Papa Dudut. May babaeng nakasilip sa loob ng banyo. Half lang ang katawan niya ang nakita ko. Nakalitaw lang yung ulo, kamay niya at saka laylayan ang suot niyang white dress. Sobrang creepy lang kasi wala siyang mata. Alam niyo yung parang dinukot, as in black lamang siya. Tapos ay sobrang putla ng balat niya na maugat. Yung feeling na kanina pa siyang nakatingin sa akin kaya ako nagising. Ang mali ko pa ay nakipagtitigan pa ako kahit wala siyang mata. Hindi kasi talaga ako makapaniwala, Papa Dudut. Kinusot-kusot ko pa ang mata ko kasi baka namamalik mata lamang ako. Pero nakailang kusot na ako ay nandun pa rin siya. Nagtalakbong na lamang ako ng kumot sa sobrang takot.
Maya-maya ay may humaplos sa ulunan ko hanggang sa naging hatak yung haplos. Tapos ay parang pinipilit niyang tanggalin yung talokbong ko. Naiyak na ako noon sa sobrang takot, then biglang tumigil. Mga ilang minuto ay may nagsalita. "May lagnat ka ba, Bellamy? Bakit ka nakatalakbong?" Pagtingin ko ay si Cristel, gising na siya. Ikinuwento ko sa kanya ang nangyari, pero noong una ay hindi siya naniniwala sa akin, ang girlfriend ko. Pero lumipas ang ilang mga araw, may kinuwento sa akin si Cristel tungkol sa naging kwentuhan nila ng aming kapitbahay. Ang sabi sa kanya, haunted daw ang buong subdivision namin, kaya lahat daw ng mga bahay na nakatayo sa loob nito ay may mga naninirahang mga multo o nilalang. Kinilabutan ako habang si Cristel ay patawa-tawa lamang habang kinikwento yon. Hindi kasi siya naniniwala sa mga multo. Hanggang sa isang gabi, bigla na lamang akong nagising noon sa sigaw ni Cristel. Yun pala ay nagpakita daw sa kanya ang dalawang matandang babae. Isang walang mata at isa raw yung babaeng may katawan ng kabayo at may dalawang sungay sa ulo. Sabi ko baka nananaginip lamang siya, pero ininsist ni Cristel sa akin na totoong may nakita siya. Agad naman akong naniwala kasi yung babaeng walang mata ay nakita ko na rin. Nagstay pa si Cristel sa akin sa kabila ng experience niya. Pero labis siyang na-trauma doon. Naging madalas na rin ang pag-aaway namin na umaabot sa sakitan. Hanggang sa nagpasya na lamang si Cristel na makipaghiwalay sa akin at bumalik na sa kanyang pamilya. Hindi ko na siya pinigilan noon since parang nawawala na rin ang pagmamahal ko sa kanya. Nang mga panahon na yon, madali din akong naka-move on pagkatapos. Sa kabilang banda ay nagtanong-tanong ako sa mga kapitbahay namin kung ano-ano ang mga nararanasan nila. Napapansin ko kasi na parami na ang umaalis at nagiging abandonado na ang mga bahay. At yun nga, nang ikwento nila sa akin ang lahat ay na-realize ko na pareho lang pala kami ng nararanasan. Ibig sabihin, talagang yung buong subdivision talaga namin ay haunted. At yung napagtanungan ko pang kapitbahay ay palis na rin sa kanilang tirahan dahil hindi na raw matiis ng pamilya nila ang panggugulo sa kanila nang sa tingin nila ay demonyo. Kung ako sa iyo, Bellamy, sabihin mo na sa mga magulang mo na umalis ka na rito. Baka kasi isang araw ay magising ka na lamang at ikaw na lang ang mag-isang nakatira dito sa subdivision na ito. Sabi pa sa akin ng kapitbahay ko. Gustuhin ko mang umalis noon, Papa Dudut, pero hindi ko magawa kasi ayaw ni Mama na mangupahan kami sa ibang subdivision. Bukod sa noong mga panahong yon, kain tulog at aral lamang ako. Umaasa lamang ako sa perang pinapadala sa akin ng mga magulang ko. Kaya sa huli sila pa rin ang nag-decide na manatili ako sa bahay na inuupahan ni Mama para sa akin habang pinapanood ko yung mga kapitbahay namin na unti-unting umaalis sa haunted subdivision namin. Hanggang sa nagising na lamang ako na parang ako na lamang ang nakatira sa buong kalye namin. Yung may-ari kasi ng bahay na inuupahan ni Mama ay umalis na rin ng subdivision. Kaya ayon, nagtiis talaga ako sa mga kababalaghang nararamdaman ko sa bahay. Isang gabi nagko-computer ako noon sa sala at nasa likuran ko ay ang pinto ng CR. Naglalaro ako ng computer games that time. I think mga 4 AM or 5 AM. Inabot kasi talaga ako ng ganyang oras lalo na kapag winning or losing streak na. Then biglang may naririnig akong lumalakad sa likuran ko at parang pumasok ito sa loob ng CR. Siyempre lumingon ako pero wala akong nakita. Kinabahan ako kasi alam ko ng another kababalaghan na naman yon. Mamayang kaunti ay muli ako nakarinig na mga pagtakbo, as in pabalik-balik siya na akala mo'y nagja-jogging. Then suddenly the running stops. So nagtuloy ako ng paglalaro. After the running stops, biglang may gamo-gamo na sa loob ng bahay namin. Alam niyo yung gamo-gamo na nalalagas yung pakpak kapag naulan. Yung laging nasa kalsada, kulay brown yata yon. Nagkaroon ng ganon yung buong sala pati kitchen. Ang daming lumilipad.
Ang kalat nasa sala namin. Hindi ko alam kung paano nakapasok ang mga gamo-gamo sa bahay samantalang nakasarado naman ang pinto at mga screen sa mga bintana. Saka walang open na window. Paanong makakapasok yung ganon ng sobrang dami pa? So as in OA sa dami na nasa mahigit 100 siguro yon. Noong nakita ko na parang sinasakop na ako ng mga gamo-gamo ay pinatay ko na yung PC ko. Kasi natakot talaga ako at pumunta na lamang sa kwarto para matulog. Pagising ko kinaumagahan ay bumaba agad ako at laking gulat ko na wala na yung mga pakpak ng gamo-gamo. Walang bahid ni isang pakpak. Pero binaliwala ko na lamang yon. At least wala akong lilinisin. After that day, tahimik na ulit. Wala nang creepy phenomenon na nangyayari katulad na lamang nung gamo-gamo. Pero yung tumatakbo akyat baba sa hagdanan nandun pa rin. Pero bihira na. Nasanay na nga lang ako doon. Akala ko ay okay na yun lang ang mararanasan ko na creepy. Hanggang isang gabi, natutulog ako noon sa aking kwarto. Hindi ko pinapatay yung ilaw ng lampshade ko kapag natutulog ako. Nasanay na ako ng ganon kasi hirap akong makatulog kapag madilim. Then ayun na nga, natutulog na ako noon. I think mga 1 or 2 a.m. Then suddenly ay may nangalabit sa ulo ko. Madali kasi ako nagigising kapag kinakalabit ako. Nasanay kasi ako sa mama ko na ganon akong gisingin. Pero dahil ako lang ang mag-isa noon ay binaliwala ko lamang. Iniisip ko na baka nananaginip lamang ako na kinakalabit ako. Then after that, bumalik ako sa pagpikit, may kumalabit na naman sa ulo ko. At 3 beses na medyo malakas nagagalaw talaga ang ulo mo. Alam kong meron kasi nakapikit lamang ako noon at hindi pa tuluyang nakakatulog ulit. Pagkatapos nun ay binaliwala ko na lamang ulit kasi antok na ako at wala na akong time na takutin ang sarili ko at pumikit na lamang ulit ako para makatulog. Habang ako'y nakapikit, naramdaman kong parang pinatay yung lampshade ko. Kinabahan ako. Naramdaman ko nang hindi na ako nag-iisa sa aking kwarto. Tapos mamayang kaunti may something na malamig sa left side ng tenga ko. Nakadapa kasi ako or naka-side view kapag natutulog. Tapos may nagsalita. As in creepy cold voice na akala mo'y paus yung nagsasalita. Gising ka pa ba? Yung purong hangin yung lumabas sa bibig. Yung pakiramdam na yung bibig niya is 1 inch na lamang sa tenga mo. Ganon. So ako syempre kinabahan. Nakapikit lang ako noon pero nilakasan ko ang loob ko na buksan ang mga mata ko. And there she goes. Yung babaeng walang mata nakalutang at nakaibabaw sa akin ang bumungad sa mga mata ko. Sa tabi ng kama ko ay naroroon naman ang matandang babaeng kalahating kabayo na nakita ni Cristel noong nag-live-in pa kami. Sa puntong yun ay natakot na ako at ginusto kong sumigaw kasi wala akong mailabas na boses. As in wala talaga. Mamayang kaunti bigla na lamang akong sinakal noong babaeng walang mata. Gusto kong pumalag noon pero parang may pumipigil sa katawan ko. Kinapos ako ng hininga habang ramdam na ramdam ko ang lamig na mga kamay ng babaeng walang mata sa liig ko. Sa puntong yon ay naiyak na lamang ako hanggang sa nawalan na ako ng malay. Nagising na lamang ako kinaumagahan na basang-basa ang kama ko at ang shorts ko. Yun pala ay naihi ako sa aking salwal. Napansin ko din agad yung mga kalmot ko sa braso. At nang hinubad ko ang damit ko ay nakita kong may mga kalmot din ako sa dibdib at posible sa likod. Meron ding marka ang leeg ko na nagva-violet, tanda na meron ngang sumakal sa akin. Dahil dito ay nagpasya na akong umalis sa bahay. Buti na lang at nagmakaawa ko noon kay Ate Ami at sa asawa niya na doon muna ako tumira. Umayag naman sila dahil naiintindihan nila ang sitwasyon ko. Nagtataka pa nga yung kapatid ko na tumagal daw ako sa subdivision na yon. Samantala nang tumawag si mama ay kinausap ko siya tungkol sa bahay at sa plano kong paglipat. Pumayag na rin siya kasi inamin ko sa kanya na para na akong mababaliw doon kasi wala na akong mga kapitbahay. Hindi nagtagal ay kumuha siya ng paupahan sa Pateros sa townhouses na pag-aari ng pinsan niyang si Tita Glessy. Simula noon ay dito na ako sa Pateros nakatira.
Sa kabilang banda, tuluyan ang naging abandonado ang haunted subdivision na tinitirhan namin dati. Ang huling balita ko na lamang ay sinubukan daw okupahan ng grupong kadamay ang mga bahay at walang nagpaalis sa kanila. Pero ayon sa mga nabasa ko, hindi rin daw tumagal ang mga miyembro ng kadamay na umukupa sa mga abandonadong bahay. Malamang ay natakot ang mga yon at naranasan din nila ang mga naranasan ko. Papadudot, sa ngayon din ay maayos na ang buhay ko. Binago ko na ang buhay ko, nagpatuloy ako noon sa pag-aaral at nang makatapos ay nagkaroon ako ng trabaho. Nagbanat na ako ng buto para hindi na ako umasa sa mga magulang ko. Anyway, binata pa rin po ako at nag-i-enjoy pa rin ako sa aking buhay bilang single. Sa kabilang banda, dito na rin tumira sa Patero sina mama at papa, and yes, nagkabalikan sila. Na-realize kasi nila yung mga diablo lamang ng subdivision na tinitirhan namin sa Santa Maria ang pilit na sinisira ang buhay namin. Hindi sila nagtagumpay dahil walang masama ang nagtatagumpay sa mata ng Diyos. Hanggang dito na lamang po, Papa Dudut. Maraming salamat and God bless sa mubuo ng iyong programa. Lubos na gumagalang, Bellamy. Maraming salamat, Bellamy, sa pag-share mo ng iyong kwento sa aming programa. Nakakatakot ngang tumira sa mga bahay o subdivision na alam mong pinamumugaran ng mga diablo at dark forces. Bagamat alam naman natin na kaya silang talunin ang kapangyarihan ng Diyos. Pero mas maganda pa rin na umiwas tayo sa ganitong mga lugar para na rin sa ikabubuti ng ating mental health at ikakatahimik ng ating buhay. Katulad ng sinabi ko dati, huwag kayong manghinayang sa bahay kung araw-gabi naman ay pinahihirapan kayo ng mga nilalang na hindi ninyo nakikita. Sa mga nakatira naman sa mga bahay na may multo, be strong at huwag magpakita ng takot dahil gustong-gusto ng mga yan na nakikita kang nagpapanik. And always pray and ask guidance to God Almighty. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Hanapin po ang Kaistorya YouTube channel at pakinggan din po ang mga narrated stories ni Kaistorya. Likewise, manood po kayo ng aming family vlog, yung pong Gian Gianna Vlogs. Maraming salamat po. Laging may lungkot at saya sa Papa Dudut Stories. Laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.